Laglag na ang Lakers sa playoffs at sinundan na si Kevin Durant sa Boracay. After yon ang game winner ni Jamal Murray nung last 4 seconds. So akala ko ba injured to? Nagkaroon ng run ang Nuggets noong third quarter nung mawala pansamantala si Anthony Davis dahil nagka-injury sa balikat. Si LeBron dumidikdik pa kahit injured din yung paa. Parehas namang team merong injury, yung isa nga lang doon insayado kapag meron, si Jamal Murray. 32 points, 7 assists, 13 out of 28 at 5 out of 10 sa 3-point area. Best game ni Jamal Murray sa playoffs versus Lakers. Kung kailan pa merong reported injury, doon pa gumanda ang laro niya. Si Nikola Jokic naman 25 points, 20 rebounds at 9 assists. Andun pa si MPJ Batang Quiapo na meron 26 points. Ang makakatapat ng Denver sa second round ay Minnesota. Ang game 1 noon May 4 Sabado. May 4 na araw pang pahinga ang Denver Nuggets at may ample time pa sila makarecover yung mga players na merong injury. Dahil ang Nuggets ang number 2 team, nasa kanila ang home court advantage. Kahit 4-1 ang series ng Nuggets kontra Lakers, mas nahirapan sila doon sa 5 games. Hindi kasi sila nakalamang sa first half at may minamalas pa dong player. Ang Minnesota sa playoffs may average na 118 points, 46 rebounds at 24 assists per game. Ang rotation nila hanggang 8 players. Ito yung may 10 minutes pataas. Ang leading scorer ng Minnesota si Anthony Edwards na meron 31 points, 8 rebounds at 6 assists per game. Susunod doon si Karl Anthony Towns na 19 points at 9 rebounds. Ang scoring average ng Minnesota sa third quarter, 32 points per game. Ang Denver naman sa technicality, 7 players ang ginagamit nila sa rotation. Ito yung lagpas sa 10 minutes pataas. Pero pinapaikot kasi nila yung ibang players din sa bench. Ang leading scorer nila si Nikola Jokic na meron 29 points, 15 rebounds at 10 assists per game. Si MPJ naman 22 points at 9 rebounds. Si Jamal Murray nasa 21 points per game. 108 points per game ang Denver, nasa 46 rebounds at 27 assists. Pareho silang non-3-point shooting team. Ibig sabihin, hindi sila masyadong nagre-rely kung mananalo sa beyond the arc. Mostly, points in the paint at ball rotation. Yung unang nakakatapat kasi na Minnesota sa first round, walang legit point guard. Ang Phoenix Suns. Ang Denver meron si Jamal Murray kasama itong si Nikola Jokic. Ang Minnesota naman meron 2 perimeter defender. Actually 3 yun. Jaden McDaniels, Alexander Walker at si Naz Reid. Andun pa sa kanila si Rudy Gobert. Sa height, meron 2 6'9 or 6'10 na kasama si Jokic at si Jamal Murray. Ang Minnesota naman meron twin tower, si Gobert at si Towns. Hindi sila maglalaban doon sa small ball lineup. Literal na matatangkad din yung players ng Minnesota at Nuggets, mga athletic pa. Kaya nga sinabi ni Barkley na after na mga comment ni Anthony Edwards mag-ingat sa Denver Nuggets. By minutes sa rotation lamang kasi ang Minnesota doon kontra Denver. 6 na players kasi na Minnesota ang meron 28 minutes pataas per game. Ang Nuggets nasa 5 lang. Kapag lumabas si Nikola, ang kalimitang papalit doon ay guard. Ang Minnesota kapag lumabas si Towns may maiiwang Gobert or vice versa. Meron namang Aaron Gordon yung Denver Nuggets pero hindi katulad sa Lakers, meron kasing kapalitan na big man yung Minnesota. Ang natitira na lang ngayong bigger market team sa West ay Clippers at Mavericks. So maalin dyan yung pumasok at makakatapat ang OKC. Yung Minnesota, lower market team sila pero mataas ang media attention ngayon dahil kay Anthony Edwards. Ang Denver, ang defending champion pero hindi ganong kataas ang media attention sa kanila. Katulad ng binibigay kay Ant-Man. Nakasalalay sa Minnesota versus Denver Nuggets series yung career ni Anthony Edwards dahil sa comment na to. Si Anthony Edwards kasi ang binibuild ngayon na face ng NBA imbes na si Jason Tatum. Pero hindi tinag na best player si Anthony Edwards sa NBA kundi sinabing best American player na magiging face ng NBA. Ibig sabihin si Jokic pa rin yung best player ngayon na ang susunod sa kanya international player din.